Okay, so now, for the second video sa continuation, ang topic natin ngayon is about routing. So magra-route tayo. So try natin gumamit ng 1841. Ayan. Imagine, no, ito yung isang router. Kasi ito try natin na ano na kasi 'di ba gagamit tayo ng router magkakaibang network, 'di ba? So pag may magkakaibang network, no. Ngayon dito 'yan, no. Ngayon, tandaan niyo kung ano yung gateway niyo, yun ang ilalagay niyo dito. So, let's say this is switch papunta dito. Okay, no? So ngayon, ang gagawin ko lang dito is maglalagay ako ng ano, patayin i-off ko muna ito, then week 2T ito, then on, then CLI. Okay, so check lang natin, no? So anyway, makikita nyo dito yung ilagay natin yung IP address muna. 192.168.1.1/24. Ito yung gateway natin. Kaya ito yung nilagay ko. Kasi lahat, mapapansin nyo, yan ang gateway. So yan yung kailangan ng router mo. Okay, ngayon, mag-no ko lang dito, no? So enable, that is the command, no? Then configure terminal. So hindi ko muna lalagyan ng mga shortcut, no? Para talagang makita nyo. Okay, so ngayon dahil meron na tayong configure terminal, ang gagawin ko naman dito is i-interface ko. Ang gamit ko, kung titinaw ko sa now nakakonect, sa fast Ethernet 0. Kaya interface space fast Ethernet 0. Ethernet 0/0. Okay, so ngayon, pagkatapos niyan, ilalagay ko na yung IP address. Kaya mahalaga yung may IP address tayo, no? Address. Okay, so ilalagay ko lang dito is 192.168.1.1 at yung kanyang subnet mask. Ito na naman yung subnet mask. Okay, so ngayon mag-exit ako. Kasi nagawa na natin na, hindi pa pala. I'm sorry, lagay lang muna natin ng, may nakalimutan ako. Ayan. Tapos, ulitin ko lang muna yung ano, IP address. Okay. Wait lang Config. Mag-interface muna pala ako, sorry. Nakalimutan ko lagyan ng no shutdown. Wait lang Ah, ah, ayan. Tapos, ito lang. In-up ko lang para hindi na ako mag-type. Ngayon, nalagay ko na no shutdown para gumana. Okay, tapos exit. Okay, so you can notice na may nagkulay green na ito. So mga maya, itong orange magi-green na yan. So ngayon, na-establish ko na ito. Pero tandaan nyo, ito pa lang yan, network na yan. What if tatawid na ako sa kabila? Kasi kinakailangan ko na ito itawid. Diba? So, let's say may another router ulit. Okay, so ito yung kausap ko. Nandyan. Dito sa part na ito, no? Tapos, meron tayong, let's say, isang PC lang. Oo, isang PC lang tayo. Nakakonekta na direkta sa router, no? Let's say, ito yung ano, home router or ito yung sa ano, di ba? Kumukonekta siya. Ayan. So, makikita nyo dito, guys, no? Nakadirekta na yan din, no? Yung router to, ano. Tapos ito, lalagyan natin to, i-off natin to, lagyan natin ng week 2T. Okay, para kapag nilagyan ko ng automatic, magkakaroon tayo ng serial cable. Ayan. No, may serial cable na ako. Pero hindi pa ito nako-configure. Lalagyan natin ng network bawat ano paste. So ito may network na ito. 2.0/24. Ayan. Tapos ganoon din dito.
192.168.3.0/24. Ayan, so nandito na sa part na ito, no? Okay, so ngayon dahil nakaganyan na siya, no? Ibig sabihin lahat ng kukunin ko dapat depende sa kanya network. So dito pwedeng 2.1, 2.2. So lalagyan ko na to ng ano ng configuration. So dito interface pero ang ilalagay ko is the serial. Okay, space serial. Pero ano ba ang kailangan kong i-serial dito? Titingnan ko muna kung saan nakakabit. Dito sa part na ito yan. So 00. So 00 ang aking magiging code. Kasi mahalaga yan. Kung anong port, kung anong, 'di ba, interface niya. So 000. Okay, tapos IP address. So ilalagay ko is 192.168.2.1. Bakit 2.1? Kasi panibagong network yan. Ayan, .0. Ngayon, dito guys, no, kapag nagra-route tayo, isa, nagiging, ito most likely, ito yung data communication equipment. Ito yung data terminal, no? Yung data terminal, ito yung mga para router natin sa bahay. Kaya ilalagay natin dito as a DCE. Kapag may DCE ka, mayroon kang synchronization or clock rate. Kaya iisa lang lalagyan natin na clock rate. Okay. Ayan. So, pwede rin ito. Okay, pwede rin itong part na ito. Ito naman is the DTE or Data Terminal Equipment. Okay, may mga discussion tayo sa mga yan. Okay, so yung mga to, no, as you can notice, nailagay na natin yung ano, yung configuration. Pagkatapos ng IP, lalagyan natin ng clock rate. Di ba? May dahilan tayo kanina eh. Okay, so unahin ko muna, clock rate. Kapag nag-error, lagyan ko lang ng space. Pero ano ko may space ata to. Hindi, dire-diretso ko muna. Pag nag-error, ano lang. Okay, 64,000. Yan lang. Ay, okay. Lagyan natin ng ano, ng space. Clock rate. Then 64,000. Okay, so meron na, no? May space siya, no? Then encapsulation for the segmentation and process niya. Okay, PPP. Then no shutdown. So yung command siguro bibigay ko na lang. Okay. Then, kung di ako nagkakamali, is exit. Pero hindi pa tapos yan kasi kinakailangan natin na receive dito sa kabila. Pero ito ay 2.2. So, magnono ulit ako dito. Enable. So, again dito guys, no, mapapansin nyo, no, mayroon tayong mga command. Actually, mahalaga na ano rin to, malaman natin yung mga ganyan. Yan, enable, global configuration mode, di ba, privilege mode, kung nare-recall nyo yun, di ba? Configure terminal. Okay, so dito, interface tayo. Serial. Kung naaalala nyo, 00 pa rin to. Tapos IP address. Ngayon, sa 2 tayo, no? 192.168. Ibang network kasi. .2 kasi nagamit ko rin .1. 255.255.255.0. Then pagkatapos niyan is encapsulation. Hindi na tayo magka-clock rate kasi isang beses lang tayo nagka-clock rate. Sa DCE lang. So ito ay encapsulation PPP na. Then no shutdown. So makikita nyo dito na gagana na yung ano. Okay, nag-green na siya, no? Exit. Pero hindi pa tatapos kasi kinakailangan ko pang i-configure to at pipili tayo ng routing. This time, static routing muna. Okay. So ngayon, yan yung susunod na part. Okay na ito, no? Kumbaga, naiko-connect na natin isa-isa. No?
Pero ang problema ito na lang. So paano 'yon? Lagyan ko muna 'to ng ng IP manual, no? 192.168.1 or .3, .3.10. Tapos 192.168.1.1. So yan yung gateway niyan, no? Okay, so ngayon